Committee on Public Order, and also Committee on Justice. House Bill number... Approve on third reading, Mr. Chair. Yeah, okay. Pending in Senate. Yes. Pending in Senate. Pending in the Senate. Yeah. Legal assistance for the PNP. Oh, pending kasi sa kanila. Anyways, proceed muna tayo doon sa tapusin natin itong si Jason Ibe. Mr. Jason Ibe, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Sir, yung sa amin, sir, kami yung 7 pulis na pinag-push up ni former PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung... Ba't yung pinag-push up? Ang naging kaso namin, sir, is meron kaming hinuling Koreano sa Friendship Plaza, sir, sa Angeles City Police Station 5. Tapos, sir, naging... Dahil sumunod kami sa utos ng ng COP. Pinalaro niya yung dapat sanang ma-file na kaso. Naging robbery extortion, sir, yung kaso. Ngayon, sir, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso nung pinatay na Koreano. Sa loob ng krame. Yeah. If you remember, sir, yung kaso ni Ricky Santa Isabel na yes. Juji yata yung Koreano. Jukin. Okay, yes, sir. Para matakpan, sir, yung dahil naging national news yung sa Korean na yun na namatay sa krame, sir. Ang kwento nung sa amin, sir, kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sa rin sa amin is ginawa kaming kidnapping. In-insist nila, sir, na pinapilit nilang pinafile na kidnapping yung maging kaso namin. Tapos apparently, sir, after second day, sir, nangyari yun, sir. Nirestrict kami sa kampo, sir. Tinanggalan kami kaagad ng baril, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon wala pa kaming kaso, sir. Tapos, nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami, sir. Ng mga taga-krami ata or... Ito kasi nyo, it's not, hindi siya involved yung operation nyo tungkol sa illegal drugs. Hindi, sir. Robbery extortion ng po. Well, anyway, ang pinag-uusapan natin sa, sa EJK, no? But it's worth understanding also yung case ninyo. No? Kasi, sir, these are all your story and your allegation. But of course, we will be asking also the PNP to look into this. Kung talagang, but sino administrative dismiss kayo, right? Yes, sir. Yung criminal case din, sir, dismiss. Ano natin doon, for example, na-dismiss tayo criminally? Sir, yung po kasing nangyari sa amin, sir, kung if I may, sir, tutuloy ko yung... Sige, go ahead. Para malaman lahat, sir. Publicly kasi, sir, na pinaya kami wala pa kaming mga na-file na kaso. Tapos, sir, lahat ng gastos, sinolder namin, sir, yung pambayad ng abogado. Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. Tapos, sino kaso sa inyo? Tapos, sir, na-dismiss na yung kasong kriminal namin. Umatras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit dun, sir. Sino pakulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong itong video sa YouTube, sir, na plano kaming patayin, sir, para matakpan
kaso sa Krami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Na makikita pa yun sa YouTube. Mismo siya nagpa-interview sa sa GMA or sa National TV na itong police na dapat kaya kinakasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kami ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS or ano. Ganun. Pero yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel, sir, hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin. At with the support of our wives and relatives, sir, binantayan kami sa kampo kanya. Hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung sinasabi yung alleged plan? Paano nyo naman na Sir, kasi yung first na dinala kami sa kampo, sir, restricted, tinanggalan kami kaagad ng baril tsaka cellphone. Wag daw kami makikipag-communicate sa labas. Tapos, sir, dahil sa akbo doon kami, marami kaming kakilanang pulis. Sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone, sir. May isa-isa yung kwarto kami. Sabi nila, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, tawagin niyo yung mga kamag-anak niyo, bantayan kayo, sir. Apparently, sir, na-verify namin po yun. Sino nagsabi sa'yo ng ganun? Yung mga kasama din namin. Official? Yes, sir, mga kadikit na namin official. Saan area kayo? Angeles City Police Officer. Saan? Angeles City Police Officer. Can you mention the name of the officer who have... Kung sa executive session, sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit. Yung mention namin. Sige. Siguro mag-affidavit ka. Tapos, sir, yung nagpatibay dun sa sabi-sabi na yun sa station, sir. Ay sa campus, sir. Yung mismong asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Sino si Ricky Santa Isabel? Yun po yung suspect na police. Krami, sir, yung sa AIDG na pumatay doon sa Koreano. Okay. Let's proceed sa next, si Mr. Richard Agapito. Richard Agapito, can you tell us your, bakit ka na-dismiss? Sir, good morning po. Dagdag lang po dun sa sinabi sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yun nga sir, yung humiliate po kami in public without, wala pa pong naka-file na... Kasama mo si Jason? Yes sir. Magkakasama kayo? Pito po kami sir na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and yun nga po, wala pang naka-file na kaso. Okay. Thank you so much, Mr. Richard Agapito. Yes sir, thank you po. Ito namang biktima, kasi we're running out of time. Hanggang 12 lang po tayo. So, itong widow, nung si Miss Floradel Colliantes. Sige, ma'am, you have the floor. Okay na. Good morning po sa lahat. Ako po si Floradel Colliantes. Bali, common law wife lang po talaga ako nang namatay ko pong asawang pulis na si Patrol PO1 Joverjan Largesabal. Nung time po na namatay po siya, madaling araw po noon nagpaalam po siya na may drug operation po sila. And nung araw din po na yon, dapat po kasal po namin sa civil. Pero ang paalam po kasi niya sa akin is makakabalik po siya before 8 a.m. So, naghihintay po kami ng anak ko. Nung time po na yun is 1-year-old pa lang po yung anak ko. And then, hindi na po siya nakabalik. Hindi na po siya nakauwi. Then, siguro, parang past 12 na po ng tanghali, nung may tumawag po sa akin, investigador po siya, nakalimutan ko na po yung pangalan.
doon na po sinabi sa akin na yung daw pong nagmamayari ng cellphone na ginamit, kasi yung pong ginamit na pantawag sa akin is yung cellphone pa rin po nung asawa ko. So, nagtaka po ako bakit po iba na po yung sumagot, iba na po yung tumawag sa akin. So, doon na po sinabi sa akin na yun nga po, patay na po yung asawa ko. So, napakasakit po hanggang ngayon, kahit na matagal na po yung nangyari. Pero, ang sa akin lang, sir, may mga natanggap po akong benefits. At big things ko po yun sa PNP po, dahil kahit papano, hindi po nila kami tinatalikuran. Especially po dun sa mga naging official po ng asawa ko nung time na yun, dahil nung time po na wala pa po kami natatanggap, hindi po nila kami pinabayaan, kahit papano tinutulungan po nila kami. Galing na po yun sa sarili nilang pera. Ang sa akin, sir, yung po kasing benefits na para sa anak ko, na-decline po sa NAPOLCOM. Kung pwede po sana, kahit nung time po na yun na, kasi pandemic, naabutan po yun ng pandemic, nung pinaprocess po yun. So, nung pwede na po akong makaluwas nun, prinasis ko pa po yun, nagpunta po ako ng Makati, NAPOLCOM. Nagmakaawa po ako dun, para lang kahit, sabi ko po, kahit yung sa educational lang po, kung hindi nyo na po maibibigay yung gratuity. Pero, ang ginawa lang po is, pinagsubmit lang po ako ulit nung mga copy po nung requirements. Hanggang sa umabot po na kinailangan ko pa pong kumuha ng attorney na magpa-process po nung, parang, di ba sir, napakasakit naman po yun na yung asawa ko po, kung iisipin ko, isa po siyang hero kung tutuusin, na kaya niya po kaming iwanan para lang po magsabisyo sa bayan. Tapos, pagdating po sa benefits, ganun po yung mangyayari. Para po sa isang katulad ko, lalo na po solo parent po ako ngayon, ang hirap po. Makikita niyo po, dala ko po yung anak ko dito. Kasi, mahirap. Kahit po minsan sa trabaho ko, dinadala ko po siya. Tapos, yun lang naman, sir. Actually, hindi lang po ako yung widow na ganito yung case. Marami po akong alam, kakilala. Pero, yun nga po, bilang ano na rin po, sana po mabigyan din po ng pansin yung mga cases po namin. Kasi, nawalan na nga po kami, tapos, marami po talagang hindi napapansin. Okay, thank you so much, sino to? Miss Colliantes. NAPOLCOM, di ba meron siyang 1-year salary, 1 monthly pension, burial expenses, 3 months salary, para sa kasi ito yung mga binigay, di ba? But yung sa educational ng mga anak, the chair would like to acknowledge the presence of Vice Chair Romy Jacob. Rico, please. Yeah, thank you, Mr. Chair. Under our rules po, meron po tayong binibigay na scholarship para po sa mga qualified children of the policemen who passed away in the course of their duty. So we will look into this po, no? Usually po kasi na-deny kapag hindi na-prove na sila po ay children o yung asawa. Minsan po kasi mga common law, kaya po hindi nagagrantan. But we will give preferential attention to this matter po. Kailangan kasi kasal. Yes, Hindi kayo nakasal. Sir, nung araw po na yun, kasal po dapat namin, pero hindi po kami nakasal. Pero sir, may anak po kami. Yun nga, mga ganun sitwasyon di ba? So, paano naman po yun? Mr. Chair, pwede naman po kapag po-proof po na children naman nila yung we can give the assistance. So, baka lang po it's a matter of evidentiary submissions lang po. And that's a very reason why we are conducting this hearing, para at least malaman ng mga naging biktima ng mga pulis, no? Yung mga namatay, yung mga nasugatan, yung mga nagkaroon ng kaso, that this committee will be helping them to have a kung sakasakali ng special account, no?
para do sa budget natin for 2025, masama natin yung mga ganitong klase na napabayaan, no, sa war on drugs.